can do all things. I can do all things with Christ. Hallelujah. Tayo tumayo para manalangin. Ama naming Diyos, napunta kami sa inyong harapan para um, magpuri, para magsamba, para magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong kadakilaan, Panginoon, dapat ka lang itaas sa aming buhay, dapat kang pagtuunan ng aming pagmamahal, pag-ibig, kalakasan, at buong paglilingkod, O Diyos, at pagsamba. Glory to your name. At gagawin lang namin yan every Sunday ng sama-sama, Panginoon. Hallelujah. 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 Nawa ang iyong mga anak ay matagpuan mo talagang committed sa inyo, O Diyos. Wala nang ibang pinagtalagahan ng kanilang buhay, kundi ikaw lamang, aming Diyos na buhay, aming Ama at Ama ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Nagligtas sa amin sa magitan niya, nagmahal sa amin, naglikha sa amin at tumubos sa amin kahit na kami ay naisanla sa kalaban, sa kadiliman at sa kapangyarihan ng kalawakan. Kami, Panginoon, ay kinuha nyo. Inalis nyo doon. Pinalaya nyo upang makapaglingkod ng buong laya sa inyo, O Diyos na buhay. Hallelujah. At dahil dyan, Panginoon, sabi nga ng awit, at sabi din ni Pablo, patotoo niya, nagagawa niya lahat ng bagay sa magitan mo, Kristo. Purihin, purihin, purihin ka. Hallelujah. We give you glory. We praise your name. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Panginoong Jesus. Glory, glory to your name. Thank you for this wonderful morning. Nawa, Panginoon, kalinisin niyo kami. Kung kami man, Panginoon, ay hindi, talaga naman hindi kami kaaya-aya dahil we cannot live up to your standards. Hindi namin kayang abutin ang iyong panuntunan, ang iyong sukatan. Pero salamat sa biyaya, salamat sa habag, salamat sa paglilinis, salamat ikaw, Panginoon, ang gumawa ng paraan para sa ganoon matitignan kami ng Diyos ng merong kasiyahan. Thank you sa kalinisan. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagdugtong ng aming buhay, sa buhay na Diyos, at sa pagsilang ng aming mga espiritu at kaluluwa sa harapan at sa kaharian niya. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Basahin natin ang Pilipos. Meron po bang gustong bumasa? Pilipos 1, ito po, sa Pilipos po kasi ang ating mga pagmuni-muni. Malapit na rin matapos ang Jesus through the Bible. Pwede po ba, meron po bang gustong bumasa? 1 to 6? So, nandun na tayo mula sa mga taga-Pilipos, mula kina Pablo at Timoteo, na mga alipin ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Pilipos na tagasunod ni Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Tuwing pinapanalangin ko kayong lahat. Ako'y lagi nagagalak dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik
ni Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang salita. Ngayon ay panahon na para magpasalamat at magpuri. Meron po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kung wala, ay patuloy na tayo sa ating pagmuni-muni. Pero siyempre ako magpapasalamat sa Panginoon. Anong napagawa na yung ating sasakyan ay kinonta ko na yung nakabangga sa akin pero wala lang, deadma lang, sin lang. Ayoko naman tawagan. Tapos sa pagmuni-muni ko, sabi ko, ano ba yon? Susingilin ko? Hindi. Iba-blatter ko? Hindi. Habulin ko sa korte? Hindi. Habulin ko sa LTO? Hindi. Yan, ganun. Tapos may mga nakakatuwang sabi nung yung interview, kung nanonood kayo ng mga vlog ni Tony, interview niya kay Peter Tanchi, si Pastor Peter Tanchi ng CCF, yung founder ng CCF. Paano niya napatawad? Sabi niya, paano niya napatawad yung humalay sa anak niya, no? Tatlong lalaki. Kasi nahuli din, tapos din na niya dinimanda, hinayaan na niya. Hindi ko alam, siyempre, siniran or something, ano ang tinatawad. Tapos, naman, kahapon natin yun. Ito namang, yung, real ba yun? O yung naka-post sa FB na pag ganun-ganun ko, yung kumari ko, mahilig yun sa mga nakakatawang mga vlog niya eh. Sabi, may nakaaway daw siya. Sabi niya, Englishera, sabi niya. Sabi niya, ngayon ko lang na-realize na mas madali pa palang magpatawad kaysa mag-English. Ayun, may tumawa din. Delayed reaction ng 2 seconds. Ah, at least tumawa si Nona, hindi eh. Hindi niya alam kung joke ba yun o hindi. Ah, sabi niya, galit na galit daw, kikipag-away sa kanya, awayin din niya. Englishera, sabi niya, ngayon niya lang na-realize na mas mabilis magpatawad kaysa mag-English, di ba? Mas madaling magpatawad kaysa mag-English. Purihan Diyos, kasi iniisip ko nga kung sisingilin ko tong mama na to, meron akong picture ng niya, license niya eh. Pag blinater ko yon, ni-report ko na hindi nagko-comply sa aming usapan doon sa police, nandun naman sa police yung aming, blatter file. Meron naman akong copy. Pareho kami may copy. Pareho kaming, ha? Sa police? Doon sa Quezon City, sa Santo Domingo. Doon niya ako nabangga banda sa May Delta. Sabi ko, minsan niisip ko, hayaan ko na nga. Bahala na siya sa buhay niya kung ano. Eh, minsan inisip ko, baka naman hindi matuto rin, mga ganon, di ba? Tayo, mga pagkatao natin, sinabi, lalong magraskal-raskal din yan sa kalsada. Total, may mga ganyan naman na, ah, pero sa kanya na lang yun. Sa kanya na yun, bahala na siya pero nag-iisip din ako, nagtitingin din ako, paano ko din siya mabigyan ng leksyon. Nagtingin ako sa LTO ng website na LTO, paano mag-complain. Walang ganong klaseng classification. Talagang sa pulis o sa husgado ka magrereklamo sa kanya.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, minsan ganyan talaga tayo pagka tayo Kristiyano. Naninimbang tayo. Kung, ah, ano ba? Oo, yung mga ganon. Yung gagawin ba natin to? O papabayaan na lang natin. Yung mga ganon. Pero sa mga makakatwiran tao, "Ay, hindi dapat. Dapat talaga. Anuhin yan. Ganon, ganon. Di ba? Para matuto. Hindi matututo tayo. Matututo yan. Pag ganon, ganon. Ganon, ganon. Mas mamimihasa yan. Mga ganon, ganon. So, iniisip ko parang bigyan lang siya ng konting pitik lang ba na kakabahan siya para, baka totohanan ako to, mga ganon. Ang tutuusin, ang tinitingnan ko lang naman sa kanya yung ano yung honest dealing, yung pwede naman siya makipag-reach out sa akin eh. Baka pwedeng 100 na lang every yung bang willingness din ba? Willingness na kahit papaano maka ano naman yung makapag tupad sa aming usapan sa ano. Kasi wala lang demandahan eh. Ganun. I-demanda mo yun. Yung 5,000 na sisingilin mo, magkano ang ano mo sa abogado? 10,000, ano? So, minsan, yan ang ano, yung unfairness ng ating justice, no? Tayo pa tong naapi at naloko, tayo pa tong madadanyusan ng husto. Kasi nga, hindi ka naman pwede pumunta sa PAWS. Sasabihin sa'yo, may pera ka naman, kumuha ka ng abogado. At saka pag pera yung pinag-uusapan, hindi talaga sila tumutulong kasi alam nila meron kang pera, panghabol ka. Pero tutulungan ka ng mga abogado, kunyari, ang kikitain mo sa isang transaksyon, o yung kikitain, o yung mababawi ng isang tao sa isang transaksyon, 500K, mababawi niya. So, sige, ilaban natin yan. Pag nabawi natin yan, alam niya kung may panalo, wala. Pag alam niya may panalo, laban natin yan. 20% sa akin. Kahit walang bayad ka ngayon. O, ganon. Ganon eh, may mga ganong transaction. Yun namang mga nakakaharap ko, pagka gusto nilang bawiin yung mga lupa nila na ekta-ektarya, wala nang bayad. Basta sa akin yung ganitong ektarya, ang bayad yung lupa. Which is, sabi nga ng isang husgado dati, kasi natanggal sa yung kanyang lisensya sa pagka-lawyer niya. Dahil nga yun ang ganun ang gawa niya. Ang pinambabayad niya, yung sa mga mahihirap, lupa rin nga. Ganun. Kasi walang ganyan eh. Kaya in fair play, parang okay lang yun. Kasi di ba, kawawa naman din yung lawyer kung hindi mo mabayaran kahit ano. Kaya lang, sa ethics, ethically, parang hindi tama din kasi lalo mo sinusukol nga yung, yung tao, lalo mo binabaon. Anyway, hindi natin alam kung ano yung ganyang justice sa mundo. Pero sa Panginoon, wala na ang usap-usapan. Ako na lang lahat ang may kasalanan sa kasalanan nyo. Tapos ang usapan. Ganun ang Kristo. Yun ang Kristo. Kaya sama sa ating mga Pilipinas, sa ating mga tao, mahirap pong unawain yun. Ang Diyos lang talaga ang nakakalam. Praise the Lord. Hallelujah. So, meron ba? Nakaisip na kayo ng gusto nyo i-share? Anything that you would like to share? Ano ba yung mga pwede natin i-share? Devotion share, verse, song, testimony, prayer. Ano ba yung pwede nating i-share? So, punta tayo sa Pilipos. Nung nakaraan ay episode, no? Ang, meron pong mayroong apat na sulat o epistolaryo o epistle na sinulat ni Pablo mula sa kulungan nung nandun siya, nakakulong siya sa Roma. Ito ay ang Ephesians, Philippians, Colossians at saka Philemon. So, ibig sabihin, sinulat niya itong Filipos na to, nakakulong siya. At ang church sa Ephesus, sa Philippi, ang church diyan ay napuntahan pala niya yan, na missionaryhan niya yan nung second missionary journey niya. Nung year 51
AD. Panahon na ni Kristo nakapatayin ay nakabalik na nga si Kristo, di ba? So, sinulat niya yan, nung napuntahan doon, mga 51 AD, 51, Year of our Lord, nakapag-share sila dyan. Alam niyo kung sino kasama dyan? Si Silas, si Timothy, si Lucas, at saka si Paul. Siya. So, apat sila na nagmissionary dyan. And after 11 years, no, nakulong siya, AD 62, sumulat siya sa mga believers sa Philippians. Kasi nung makulong siya, sila yung unang-unang nagpadala ng tulong, ng pera sa magitan ng ni Ep, 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 Epaphroditus, anong pangalan nun? Epaphroditus? Epaphroditus sa Tagalog, sa English. Tingnan ko nga dito sa Philippians 4 ate yan. Epaphroditus ba? Epaphroditus dito. Pero sa sa English ay Epaphroditus. 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 Yan. At nung nandun po si Epaphroditus, nagkasakit siya sa Rome. Matagal hinintay yung balik ng pasasalamat ni Pablo sa kanila kasi nga nagkasakit. So, naging burden pa ata siya ni Pablo pero nakabalik naman siya at pagkatapos doon ay ah, nakapagpasalamat ulit. At hindi nga natin alam kung nakapagpabigay na ulit siya sila ng tulong. Pero mabuti pa ang mga Pilipos, talagang hindi daw nakalimot kay Pablo sa kanyang pangangailangan. So, yan yung konteksto. Tapos sumulat ng encouragement si Pablo sa mga taga-Philippians na magkaisa. Misalo na sa pangangaral ng mabuting balita. Kasi minsan, dahil nakulong si Pablo, yung mga iba, nangangaral at sinisiraan si Pablo. Pero nga sabi nga niya, kahit siraan ako, okay lang, basta maipangaral si Kristo. Praise the Lord. Minsan, ang ganda talaga ng attitude din ni no? Ni Pablo. Sabi niya, kahit siraan niyo ako, basta ang mahalaga, pangaral ang mabuting balita ni Kristo, okay lang. Ang ebanghelyo ni Kristo, okay lang sa kanya. Yan ang spirit, di ba? Yan ang attitude. Praise the Lord. So, titignan natin ang mga bagay-bagay dito sa Ah, teka lang, i-share ko. Mag-share screen ako. May yung word, yung sa word, nandiyan yan, naka-open naman yan. Share screen, tapos tignan mo yung word na may Philippians. Okay, so it is a thank you letter, no? To the believers at Philippi for their help in His hour of need. Yan, medyo iganon mo ng konti. Yan. Lagyan mo pa ng konti sa baba mo. Nasa baba mo ng konti. Ay, tinataas mo. Baba mo. Yan. Okay. Yan. So, sumulat si Pablo, no? Para magpasalamat. Tapos, sabi niya dito, and he uses the occasion to send along some instruction on Christian unity. At the same time, nag-assure din siya ng kanyang kalalagayan, ng kanyang status. Kahit na nasa kulungan siya, punong-puno at umaapaw siya ng kagalakan. At isa yun sa mga pinapakita ko sino si Kristo sa libro ng Pilipos. Jesus is the joy of our salvation. And even in times of, talaga, yung
ah, worst circumstances, marunong magpasalamat pa rin si Pablo. Nakakapagpuri, nakakapagpasalamat pa din siya. Praise the Lord. Kahit nakakulong. Kasi doon sa kulungan, na lalong nakakapag-share siya ng ebanghelyo. Masarap talaga mag-share ng gospel sa kulungan. Wala naman kasi pupuntahang iba yung nakakulong doon. Pag sinabi ng warden doon, makinig kayo sa kanya, makikinig yun. Well, kahit ayaw makinig, di ba? Nandyan yan. Praise the Lord. Kaya pinakamasaya, masaya. Sabi nga ni, naalala niyo yung pinanood natin na testimony ni Dolphy Jr. Ah, doon sa kulungan, mas malaya pa siya magbenta ng droga, mag gumawa ng mga ibang krimen doon. Kasi nakakulong ka na eh. Paano ka pa ikukulong? Nakakulong ka na. Pero nung maborn again siya, parang ayaw na rin niya lumabas kasi gusto na rin niya doon. Doon na lang siya magpastor ng mga taong nakakulong doon. Pero siyempre, iba yung kalooban ng Lord. Kailangan, nakapagpatotoo ka na sa nakakulong, dapat makapagpatotoo ka naman din daw sa mga nakakulong sa kadiliman, kahit malaya. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tayo manalangin. Father in heaven, as we look at the overview of the Philippians, of book of the Philippians, thank you na meron kang in place o input, incur sa mga puso namin. Itatanim mo sa mga puso namin, Panginoon, na isang attitude na talagang nakahanga-hanga na matagpuan sa inyong pinili na si Pablo. Glory to God. Hallelujah. Bless us, O Lord, as we meditate. Oh, fill us with the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, sino si Kristo para kay Pablo nung siya ay natutunan niya ito habang siya ay nakakulong. At alam na naman natin, no, bakit kinulong si Pablo? Kinulong si Pablo dahil binabawalan siyang mangaral ng salita ng Diyos, ng patotoo kay Kristo. Binabawalan siya mangaral ng ebanghelyo at nakulong siya. Kung sabi nga niya doon sa ibang sulat niya, di ba? Sa Pedro, si Pedro pala yun nagsalin, hindi pala si Pablo. Sabi ni Pedro, okay lang sa kanya na mag-suffer siya ng katakot-takot, alang-alang sa mabuting gawa. Kasi hindi siya nahihiya doon. Pero kung ikaw, kung kinulong ka, nagsuffer ka, pinarusahan ka ng batas dahil sa paggawa mo ng krimen, nakakahiya. Pero pinarusahan ka dahil sa paggawa mo ng mabuti at tama sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos, at yun nga ay sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, okay lang sa Kanya. Di baling makulong, di baling maparusahan, alang-alang kay Kristo. So yun ang mga attitude ng mga apostles at ng mga disciples ni Jesus. At siyempre nakakahamon to para sa atin, no? Minsan, hindi natin talaga kakayanin yun. Mas mabuti pang magsinungaling o kaya maglihim. Huwag lang mabisto yung mga kamalian. Anyway, ang mahalaga naman, kung tayo'y tapat sa Diyos, unang-una, maging tapat ka sa Panginoon. Wala ka naman kasi malilihim doon. Aamin ka. Minsan kasi, di ba, ang tao, ang number one na ugali ng tao, huli na, ayaw pa umamin. Huli na, nakakapagsinungaling pa. Huli na, nakakalusot pa. May palusot. Tawag doon, palusot. Pero pinakagusto ng Panginoon, yun talagang aamin ka, magpakumbaba ka, hingi ka ng tawad, at magpabago ka sa Kanya. Magpalinis ka ng puso. Yun talaga ang pinaka-essence ng Kristyanismo. Okay, Paul sees Christ as, una, bilang kanyang buhay. Sa kanya, may halaga lang ang buhay kung ito ay para kay Kristo. Kaya sabi niya sa Philippians 1:21, ano yung favorite natin na verse? For me, to live is Christ and to die is gain. Sa Tagalog,
Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Naalala ko yung madalas tong pangaral ni Pastor Ben. Noy, dalawin mo naman si Pastor Ben. Nakalimutan mo paano pumunta doon? Dulo lang yun. Dulo lang yun. Basta itong street na yan, papunta doon sa dulo. Sa dulo na wala hanggan. Alam mo yung likuan, papunta doon. Tapat ng gate yun ng Batasan. Doon sa, ah, ano ba? East side. East side ng Batasan. Yun yung kay Krista, kay Pablo, no? Sabi niya, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So pag wala ka kay Kristo, ang kamatayan, yun ang pinakamabigat mong haharapin kapag wala ka kay Kristo. Bakit? Saan ka papunta? Pag namatay ka na wala kang Kristo o tagapagligtas, wala ka man lang bahid ng dugo ni Kristo sa puso mo. No? Yan, may kaparusahan. Pero kapag may Kristo ka sa puso, you love Jesus, you have faith in Jesus, you believe in the Lord, you are a worshiper of God, you are a believer of God. Yan. Nag-i-English ako para sa mga apo ko. Pag Tagalog ako para sa lolo. Ha? If you die without Jesus, you will go to hell. Pagka namatay ka na wala ka kay Kristo, punta ka sa impyerno. Huwag daw lubos sa English. Di Tagalog, English, Tagalog na nga po eh, di ba? Huwag lubos ang English. Sabi nga eh, mas madaling magpatawad kaysa mag-English. Kasi inaaway siya Inglesera. Minumura-mura na siya sa English. Eh, di siya makapagmura, English eh. Sabi, patawarin na kita kaysa mag-English. Praise the Lord. Paul sees Christ as his life. What about you, children? What about me? What about us? Who is our life? Ourselves? Do we live for ourselves alone? Do we live for our own desires alone? Sino ang ating kinabubuhay para sa sarili lamang? Ayan, kanta na yan sa Catholic, di ba? At saka galing din yan sa verse. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, di ba? Wala talaga. Kailangan alamin natin na bubuhay tayo una para sa Diyos na lumikha sa atin. At nung tayo ay maligaw ng landas yung magkasala, ang ninuno natin tayo ay nahiwalay sa Diyos at tinubos tayo ni Kristo. Pangalawa, namubuhay tayo para kay Kristo na namatay at nabuhay para sa atin. Sa Kanya pa din. Papunta pa rin sa Kanya. At habang tayo nabubuhay para kay Kristo, nabubuhay tayo para sa Kanyang mga layunin. Yan. Na-share ko na ba sa inyo yung aking bagong bagong mission statement? Teka. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking bagong mission statement, yung pangungusap ng Lord sa akin dito. Saan ko nga ba? Sa ano yun? Makikita natin sa notes. Sa notes ko yata na ilagay yun. Yan. Aking bagong mission statement. Yan. Ito ang aking bagong mission statement. Ang pinalitan nito, kasi siguro pangatlo ng mission statement ko ito, nag-i-improve siya habang nag-ano tayo nakikipagnig tayo sa Diyos. Noong dumating ito sa isip ko, nung nandun kami sa rally, na pinatinan ko kay Lashani noon, at saka nila, ni Earl, saka nung kasama nila, dumating to sabi ko, uy, meron na akong mas magandang pagkakasabi
pagkakasabi. No? Halos pareho din lang naman. Kasi sabi ko noon, dati I work to live and I live for Christ. Hanggang sa sinabi ko, pinagsama ko na I work and live for Christ alone. Ngayon, ito, ang mission statement ko. To walk in His will, to live in His purpose, and to serve in His calling. Importante kasi na hindi lang tayo basta-basta lumalakad, nabubuhay at naglilingkod. Alam natin kung saan natin nakakonekto, na lumalakad tayo ayon sa kaninong kalooban. Kalooban mo, kalooban ng partner mo, kalooban ng magulang mo. Ang pinakamahalaga sa lahat and above all, you must be walking in His will, according to His will. Kaya pagka tayo, may pinapatanggap tayo, di ba? Ang kapartner, ang kadalasan may sentence doon, Lord, gawin mo akong isang taong gusto mong maging. Make me the kind of person that you want me to be. Wala akong utang ha, English-Tagalog yon. Di ba? Isa yun sa mga prayer ng acceptance. Pagkatapos mong sabihin, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Salamat na matay ka sa krus ng Kalbaryo para bayaran ito. Kaya ngayon, sinusuko ko ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At gawin mo ako isang taong gusto mong maging. Tama ba yung sentence natin? Tama naman, di ba? Make me the kind of person that you want me to be. Kaya may awit, make me a servant, humble and meek. Help me to lift up those who are weak, and may the prayer of my heart. Ang tama ba yan? Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Pangalawang character ni Jesus na nagkita ni Paul kay Jesus. Sino si Kristo kay Pablo? Siya ang modelo ng totoong pagpapakumbaba. Paul sees Christ as the model of true humility. Makikita natin yan sa Philippians 2:5 to 8. Ano sabi? Philippians 2:5 to 8. Oh, move forward. 2:5 to 8. Pakibasa. Basa. Ano po sabi? Sino ang may Bible? Ang may Bible, ang pinagpala sa umagang ito, ang may Bible, yung di nakikinig, ang nakinig ay pinagpala din. Philippians 2:5 to 8. Ano sabi? Basa. Sabay-sabay. Parang ang tawag dyan, sabay-sabay na pagbasa at pagbigkas. Tagalog. Be, ikaw, wala kang Bible, be? Bakit? Ang dami din Nagdampot ka ng Bible. Nasaan yung children's Bible nyo? Binigyan ko kayo ng children's Bible, Ano, naway? Heso, mm, maging ito man ay kamatayan sa krus. Hallelujah. Ay maganda yung 9. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Glory to God. Hallelujah. Gustong gusto ko tong verse na to. No? Sabi niya, even to the point of death, kahit na doon sa kamatayan sa krus pa, and even death on the cross. Ganon yung pagpapakumbaba, ganon yung pagpapasakop, ganon yung pagsunod ng Kristo sa kanyang Ama.
No? Kaya ang payo niya dito, ang payo ni Pablo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Na kahit siya'y Diyos, di niya yon iniisip para lang tayo maabot. Sinantabi lang muna niya yon. Merong doctrine silang tinatawag yan. Ewan ko kung kasama yun sa ating mga doctrines, i-research ko pa yung kenosis, kung tinatawag, yung self-emptying. Minsan, di-define mo pa yun eh. Ano ba yun? Nubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya Diyos. Hindi lang niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos, kundi nagsuot siya ng pagkatao. Yan, nag-incarnate. This is something daw na pwede mag-explain na at the same time, kahit siya ay Diyos, siya ay naging tao, at kahit siya ay naging tao, siya ay Diyos pa rin. Kaya lang, hindi niya to ginagamit. Sinet aside niya to. This is something na paano nag-coexist sa isang persona ang Diyos at tao. Kasi yung iba, yung ating napapanood ng mga fiction, si Hercules, kalahati tao, kalahati Diyos. Yung mga fiction, yung mga myth na mga mythology na pinapanood natin, kalahati Diyos, kalahati tao. Kapag yung isang Diyos ay nakipag sexual relation, nakipag relasyon sa tao, nagkakaroon ng kalahati tao, kalahati Diyos. No? This wonder is beyond our understanding and comprehension. Ang isang persona na Diyos ay nagsuot ng flesh o nagkatawang tao, pinanganak siya sa mamamagitan ng tao ni kung tawagin ay Virgin Mary, no? Kaya nga to si Virgin Mary ay masyadong binivenerate ng mga Pilipino. Mas malapit sila kasi sa babae kaysa sa lalaki. Kaya mas madaming Diyos-Diyosan na babae. Sa Ephesus, madami babaeng Diyos-Diyosan doon. No? Oo. Kasi ang tao, mas may tendency talagang maging malapit sa babae. Bakit? Kasi ang babae very gentle, loving, understanding. Ano. Yung yung may, general character ng babae, malambot kasi siya eh. Mas madaling pakiusapan. Parang ganon. Parang gentle, mga general characteristic ng babae. Totoo ba yun, mga anak? Mas makakalapit kayo sa mami kaysa sa daddy? May isang gumanon. Who do you want to approach first when you need something to say? Father, mother? Oh, mami. Wow! Hooray sa mga mami! Palakpakan sa mga mami! Ay, kawawa naman yung walang mami sa tabi. Walang mami sa tabi. Nasa malayo ang mami. Ayun ang medyo mahirap. Pero actually, ako kasi hindi ko naramdaman yun eh. Iba kasi ako eh. Iba yung background ko, personality ko. Pag may gusto akong sabihin, mas nasasabi ko sa daddy ko. Mas nakapag-air out ako kay daddy. Eh pag gusto akong disiplinahin ni mami, hindi rin niya ako madiretsa ng diretsa. Sasabihin niya kay daddy, kausapin mo nga yung anak mo. Ayan. So, si daddy ang napapakinggan ko, na-approach ko. Siya rin minsan, pagka meron akong gusto ikwento. Kasi, namatay kagad lagi. Namatay kagad ng mami ko eh. Yung teenager ako, ganun din eh. Hindi ko rin siya masyadong makakwentuhan. Pero ano ako, sensitive ako eh. Pagka sinabi ng mami ko na, wag yan ang kaibigan mo, meron akong masamang hinagap dyan. Sinunod ko yun. That was isang beses na nag-against siya sa isang kaibigan ko. Never niyang ginagawa yon. Pero yung isang araw, sabi niya, ay, ayoko yan ang kasama mo. Sabi niya, hindi yan, parang meron siyang bad omen. Parang napanaginipan niya something. So, sinunod ko siya. Hindi na ako nakipagbarkada doon. So,
Ang mother kasi may mga, ano yan eh, ang tawag doon, mother instinct. May mga mother instinct. At madalas sila yung kinakausap ng Lord kaysa sa lalaki. Kaya yung lalaki, pag pinaiyak nyo yung asawa nyong babae, hindi pinapakinggan, sabi nga ni Pablo, hindi pinapakinggan ng Diyos yung panalangin nyo. Huwag niyong paiyakin ang mga nanay ng anak nyo. Kasi yung panalangin nyo, tiyak hindi papakinggan. So, Paul sees Christ as the model of true humility. Kaya ang prayer niya, sabi niya, nawa magkaroon kayo ng kaisipan. Ano yun? Mababang kaisipan, mababang kalooban, humble spirit, meek, obedient. Napag-usapan namin yung isang araw nakakita kami na pakahabang baboy. Ang laki. Isang buong, sabi ko lang, fit kaya ang haba niya. Laki, no? Sabi ko, pagkakatayo niyan, hinihila pa lang. Ang iyak niya, no? Parang nakakabagbag damdamin yung iyak ng baboy. Pero yung tupa, kung saan hinambing ng Diyos hinambing ni Kristo, yung sarili niya, hinambing ng Diyos yung anak niya, hindi man lang oha, oha, hindi. Pagkakatayin, sa kinatay, walang kibo. Grabe yung meekness, ano? Sige lang. Pero yung baboy, hinihila mo pa lang. Uwe, uwe, uwe. Ang lakas kaya. Tapos yung kabog ng dibdib ko, minsan nakarinig ako sa dug, 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 dug. Grabe, di ba? Jesus is the true model of humility. At sabihin nyo ngayon, magpapakumbaba ako katulad ni Kristo. Gawin niya sabihin niya para tumatakman lang sa isip puso nyo. Kasi hindi naman kayo nag-take notes pag nagsesermon ako, di ba? Mag, magpapakumbaba ako katulad kay Kristo. Pwede rin na magpapatawad ako katulad kay Kristo. Magmamahal ako katulad kay Kristo. Yan. Kasi si Christ ang model natin in everything. Si Christ, pagka meron kayong sitwasyon na nagdadalawang isip kayo, hindi nyo alam kung gagawin nyo. Sabihin nyo, Lord, kung kayo nandito sa kalagayan ko, ano bang gagawin nyo? Maliliwanag ang utak nyo. Bibigyan niya kayo ng tamang decision. Lord, kung ikaw ba nasa kalagayan ko, anong gagawin nyo? Pero sabihin niya, edi, magpapakumbaba, magpapahinuhod, magbibigay. Pagbigyan mo na. Di ba sabi niya? Sabi nga niya kung merong umagaw sa'yo ng panlabas mong kasuotan, o di sige, sa'yo na ng loob, o pati loob, sa'yo na. Panloob. Pag sumampal sa'yo sa kanan, o pati kaliwa, baka hindi ka pa nasiyahan, pati kaliwa. O, sampalin mo. Mahirap yun, pero that is his standard. Although, hindi niya sinasabi yung magawa mo yon para makasunod ka sa akin. Hindi po. Sa faith natin kay Jesus, nagawa niya yon para sa atin. Ngayon, kung ito transform niya tayo according to His will, yun yun. Kaya nga ito yun. Number 3, Paul sees Jesus as the one who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. Basahin natin yung chapter 3, verse 21. Chapter 3 na tayo. Yan. Ang galing ni Jesus dito sa ano na to. Basahin sabay-sabay. 21, chapter 3, verse 21 sa Tagalog. Ready? Go. Parang may ano yun. Ano daw? Sa magitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko ng lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan.
Magiging glorified body. Tumatagos kaya sa semento yung body ni Jesus na glorified. Kaya nga sabi ko, pagka hindi ko mapasyalan yung mga pasyalan dito, pagdating ng kingdom ni Jesus, mapapasyalan natin. Kasi kahit saan, kahit walang eroplano, makakalipad ka, punta ron. Punta ka sa England para makita mo yung pinakamalaking, ano ba tawag doon? Wheel, yung pinakamalaking Ferris wheel, no? Oo, kasi pagka nakarating ka doon sa tuktok na yon, makikita mo yung pinakakalawakan ng England na gano'n. Ang galing ano? Talagang hindi yon na nasisira kahit panahon ni Superman. Tinumbay ng kalaban niya, sinalon ni Superman. Ang galing ng mga model. Ay, sorry po. Ano na? Ingat mo lang. Ito pa rin. Yan. Para hindi din tayo mabitin. Thank you. So, nasa na tayo? Jesus is the one who will transform our lowly body. No? Sabi niya, sa magitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko ng lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan. Kailangan talaga banggitin yon. Kailangan talaga sabihin yon. Ang ating katawang lupa may kahinaan. Bakit? Napapagod, nagkakasakit, di ba? Pwedeng putulin, disgrasya, namamatay. Pagkatapos sa mamatay, ano nangyayari? Natutunaw, nagiging abo, lupa. Nagiging lupa. Nagiging abo. Di ba? Yan. Pero, pag tayo ay dumating yung panahon na rapture na tayo at yung mga namatay kay Kristo ay nakasama sa rapture, yon, we will be changed. Our body will be changed in the wink of an eye. Sabi nga ni Pablo sa Corinto, in the wink of an eye. Sa isang kisap mata. Kaya wag kang kikisap. Kasi mamimiss mo. Nadilat lang. Kasi in the wink of an eye, nagbago ka na ba? Di ba? Opo. Kabilis doon. Grabe. Kaya sabi, walang kukurap. O, di ba? Praise the Lord. Sino pa si Kristo? And fourthly, sabi niya dito, Jesus is the source of His power over circumstances. Verse 13. Basahin. Verse 13 hanggang 14. Sabi niya dito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Alam niyo yung premise nun? O yung context nun? Ando siya sa kulungan. Pero sabi niya, lahat ng ito magagawa ko. Pag-share siya ng gospel. Pero yung pinaka-context doon, the verse following that, sabi niya, naranasan ko na maghikahos. Naranasan ko rin na managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Grabe, no? Ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na loob, nakaloob sa akin ni Kristo. Kasi si Jesus is everything. Sabi niya, ano naman kung wala kang makain? Di ba? Di ba, your body is, your stomach is better than food. Sabi nga niya sa Matthew ni Jesus. Sabi niya, di ba mas mainam naman may tiyan ka? Wala nga lang kinakain, pero at least may tiyan. Sabi niya, di ba mas mabuti yung katawan mo kaysa sa suot mo? O, di ba? Eh kung wala kang masuot, at least may katawan ka, may body ka. Ibig sabihin, yung attitude yun eh. Yung attitude and perspective sa buhay. Yung iba kasi, kahit meron na siya ng natatamasan niya sa buhay niya, naiinggit pa siya sa mga bagay na wala siya. Hindi makontento. Pero si Pablo, kahit makulong siya, okay lang.
Pinagpapalo siya. Ayaw ka tumigil sa pangangaral, ha? Palo, 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 palo. Sige, magsama kayo ng kapapalo, mangangaral pa rin ako. Sabi niya, susundin ko ang utos ng Diyos kaysa sa utos niyo. Kasi doon siya, kasi natagpuan niya na meron siya kay Kristo. Natagpuan niya kung anong meron siya. Kung anong estado niya. Kung anong naghihintay sa hinaharap niya kay Kristo. Natagpuan niya. At naniwala siya doon. Naniniwala siya doon. May hope siya doon. May belief siya doon. May strong faith siya doon. Naniniwala siya. Sabi niya, yung mga sufferings niyo dyan, katiting lang yan compared sa glory na naghihintay sa inyo doon. Kaya sisiw lang yan. Natutunan niya yun dahil naniwala siya doon sa mga pangako ng Diyos. Kaya tingin niya kay Kristo, malakas ako. Nakakulong ako pero malaya ako. Malaya ako nakakapangaral. Malaya ako nakakapagministeryo sa mga churches. Biro mo, sulatan niya yung Pilipos. Ilan ang prison epistle niya? 4. Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Lahat yan, sinulat niya mula sa prison. Sabi niya, kinulong niyo ako ha. Kala niyo hindi ko sila maaabot ha. Sulat ako. Sulat ako. May paraan pa din, di ba? May paraan. Sabi ng mga iba, di mo na makikita, di mo na ako makikita. O di wag ka mag-FB para di ka makita. Kasi sa FB makikita ka. Oo. Maglaho ka. Kaya yung iba hindi talaga nag-FB, di rin nagsiselfone, hindi rin talaga nagso-social media. Para hindi sila mahuli ng mister nila. Ng misis nila, baliktad pala. Ganon din. Makikita ka pa rin ng Diyos. Wala kang tago sa Panginoon. Jesus, for Paul, He is the source of his strength. And he learned every circumstance. He learned to overcome every circumstance. Kahit gutom ako, okay lang. Sabi ko nga sa inyo noon, tinake to heart ko to eh. Nangangaral ako ng salita ng Diyos sa Project 4. Doon ako galing sa barangka, naglalakad lang kami ni Boogie. Lalakarin namin yun. Alam niyo ba, paakyat po yun. At kung ilang kilometers yun mula doon. Malapit lang naman. Siguro mga 2 to 3 kilometers lang. Malapit lang yan, di ba? 2 to 3 kilometers. Nakakata. Kaya lang paakyat from Barangka to Quezon City, paakyat yun. Noong time na yun, hindi pa masyadong nakayod ng maayos yun. Hindi pa masyadong magandang lakarin doon. Medyo delikado pa ang lakarin doon. May ni-rape nga doon. Ipababa siya galing doon sa national at ano ba pangalan ng school doon? Sa taas sa may papuntang lagpas lang ng Katipunan. Yung college doon. Hindi, hindi. Dito sa side papuntang Cubao, sa Aurora. Din sa tawid. College ng ano yun commerce, parang gano'n. Ayan. PSBA. Ang galing ng darling ko. Meron doon may bumaba doon na estudyante, ni-rape siya. 3 ang nang rape sa kanya doon. Pababa niya, pagtapat niya doon sa yung kalsada papuntang Barangka, ni-rape siya doon sa kanal. At nagtatakbo siya, ang lakas ng loob ng babae na yun. Nagtatakbo siya ng hubot-hubad, tinawid niya yung Marcos Highway. Pagtawid niya yan lang nakatira yung dati namin barangay captain. Hindi pa siya barangay captain noon. Ano pa siya noon? Leader. Tama ba? Barangay captain, no? Barangay captain na siya noon. Ay, malaking lalaki ni Miss Siso. Pagkatok sa kanya, nakita siya. Alam niyo ba, naghubad siya ng t-shirt, isinuot sa kanya kaagad ng gano'n. Tapos ano nangyari sa'yo? Meron pong humalay sa akin doon. Takbuhan sila doon. Hinahabol nila doon sa Katipunan. Papagano, nagpulasan sila. Ito, Industrial Valley, ito papuntang Antipolo, pataas, papuntang Katipunan doon sa taas. Isa lang nahuli. Pero ang tukso nga doon sa batang yon bago na-rape yun, natatagalan din yung mga rapist kasi ang daming suot. Kasi patong-patong yung suot. May bra, may kamison, may
may shorts, may panty, may shorts, tapos meron pang happy sleep. Yung mga ganun ba? Ganun siya ka, ano, ka, oo, yung, ano man tawag doon? Ganun siya kahinhin, ganun siya ka-reserve, no? Ah, maharap mo yung ganong sitwasyon, college yun. Siguro, ang dami ng aming anak na yun, matanda na rin, mga kasintaw namin, ganyan, may mga apo na rin. Pero, napag-anuhan niya yun, di ba? Napagtagumpayan. Yan, salamat sa word. Napagtagumpayan niya yun. Kaya nga sabi dito, na in every circumstances, natutunan ko lahat na maging cool lang siya, cool. Yung ibang tao, pag wala nang pambili, mainit na ulo eh. Na, ganun ba? Nakita niyo yun? Sa, pag wala pambiling ganyan, mainit ang ulo. Ah. Pero pag wala, eh di wala. Tiis. Anong tawag doon? Pagka maiksi ang kumot, yan, mamaluktot. Pag maiksi ang kumot, mamaluktot. Pagka, ano, pagka yung maiksi yung sintron, maghigpit. Higpitan mo para mag-abot. Yan yung mga, alam mo, yung mga wisdom ng mga Pilipino sayings yan eh. Pag maiksi ang kumot, mamaluktot. Pagka mahigpit ang sintron, pagka maiksi ang sintron, maghigpit. Yan. As, sa panahon natin ngayon, medyo mahirap na eh. Hindi, kasi ang mga modern generation ngayon, parang ayaw na maghintay. Pero sila, mahilig silang magpa-wait. Wait lang, mami. Wait lang. Pero pag sila yung nanghihingi, kailangan ko ngayon eh. O, di wag na, wag na, wag na. Wala ka na mabibigay. Ganyan. Wag kailangan ko. Lalo, impatient na sila. No? Pero pag sila ang inutusan, wait. Wait lang, mama, ha? Wait. Ba't natutunan ng mga bata yung salitang wait? Grabe, no? Ibang-iba talaga ang panahon natin ngayon. Anyway, ang mahalaga, sino si Kristo sa buhay niyo, mga kapatid? Kay Pablo, napatunayan niya na to. Talaga si Kristo ang lahat-lahat sa buhay niya. No? Kaya kahit nakakulong siya, kahit gutom siya, busog siya. No? Kahit nga may sakit siya eh. Sabihin ba naman sa kanya, Lord, my grace is sufficient for you. Sabi niya, Lord, pagalingin mo ako dito. 3 beses daw siya nanalangin. Pero ang sagot sa kanya ni Lord, sapat na yung biyaya ko sa iyo. Ha? Nung araw, nung wala pa akong sasakyan, ang hirap talagang bumiyahe mula Cavite, Laguna, sorry, Laguna hanggang dito sa Montalban. Parang isinumpa ko yung buhay ko nun, Lord. Ang hirap. 2 hours ka nang ngahantay sa Trinoma para makasakay ng van. Ang haba ng pila. Pagod ka sa biyahe mula Laguna, pagdating mo sa inipit ka sa LRT. Kaipit-ipit ka sa... Sabihin ko nga sa'yo, dumarating ako sa sobrang rush hour na yan. Yung late ko na to, nakaangat yung pa ako. Pero nakatayo ako sa LRT kasi ipit eh. Wala lang. Kung saan nung pumunta yung crowd, hindi ka lumalakad, nakaipit ka eh. Pagka pumunta na yung crowd, pag tinulak na, bumukas yung pinto, tutulak ka. Ako nakaganyan lang ako. Kawawa yung payat. Pipi talaga eh. Ako medyo maselan ako eh. Maselan. Medyo may muscles ako eh. Kaya pag tinigasan ko lang yung katawan ko, hindi ako naiipit. Problema, yung bag ko, hindi ko na malaman kung saan napupunta. Sabi ng mga alim, nagmamalasakit sa akin. O yung bag ng ali, yung bag ng ali, lalakad yung sa mga ibabaw. Pupunta ulit sa akin. Na nagkasira-sira nga yung aking gamit. Dahil nga naapakan, tapos saka lang dadamputin. O, yung bagong alay, gano'n. Wasak-wasak, ang dumi, grabe. Pero ang sabi ni Pablo, sabi ko, Lord, thank you, maghihintay ako. Sabi ko, Lord, di ka ba naawa sa akin? Ang sakit na ng katawan ko pagbuhat ng mga gamit ko. Ang sakit ang hirap na ng buhay ko. Pagka umiyak ako gano'n, meron akong pagkakataon na inililift ako ni Lord.
Bumili ako ng cellphone na pwede kong panooran, lalagyan ko ng antena para maging TV. Saan nga ba yung antena ko na yun? Ah, hindi. Ano pala yun? Yung sa my phone. Yung, yung, mura lang kasi yun eh. Parang 1,000 plus lang. Sa pilahan, di ko iniintindi. Nanonood ako ng TV. Tapos, bumili ko ng upuan. Nakaupo ako. May upuan ako dyan, di ba? May stool ako dyan. Yun. Gamit-gamit ko yun. Dala-dala ko yun. Kasi ang problema ko, hindi pa ako senior citizen. Kaya hindi ako makaprivilege dun sa puntahan ng mga senior. Eh, hindi naman ako makapagsinungaling, pero yung mga kaopisina ko, senior, senior. Ako hindi na, ako talaga hindi ako makapagsinungaling. Sasabihin ko senior ako, hindi lumalabas sa bibig ko. Sa lalamunan ko, sasabihin ko, halika, sunod ka sa akin. Basta sasabihin ko, senior tayo. Ang talaga, yung 59. Minsan sa ko, magsisenyor na ako, 59 siya na lang eh. Hindi pa po kayo senior, ayaw pa rin talaga. Pero ano sabi ni Pablo? I can do all things through Christ. At ang pinakamaganda, ito ang pinakamensahe, pinaka-lesson na talaga natutunan niya sa buhay niya dahil siya ay na kay Kristo. Sa chapter 4, sabi dito sa verse 11, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. No? Ulitin natin yun sa Tagalog. Sabi niya sa 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Kasi nga nagbigay ng tulong yung Filipos, ano? At medyo tumagal na rin. Siyempre, wala nga tagadala. Sabi dito, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Bakit niya kayang-kayang gawin na harapin na merong kagalakan kahit na anong sirkumstansya ng buhay niya? Bakit? Sabi niya, ang sikreto, dahil sa lakas ng loob sa akin ni Kristo. Sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Nung nakaraang linggo, nagbigay ako sa inyo ng memory verse. Walang nag-recite ng memory verse. Gusto ko memorize niyo to. Philippians 4:11 hanggang 13. Kaya niyo ba? Kaya niyo yan. Bata pa kayo. Mantalang ako nung araw. Nagme-memorize ako, isang buong chapter. Ngayon, tinatamad na nga lang ako eh. Huwag kayong tamarin kasi bata pa kayo. Ako may karapatan ng tamarin kasi matanda na ako. Pero dumaan na ako dyan. Nasa isip ko yung idea niya pero yung exact words minsan mahirap nang hanapin. Pero pagka naalala ko yan, nadadampot ko yan. No? For I know how to be content in whatever circumstances that I am in. Eh, kailangan lang marunong kayo mag-English para ma-memorize yun. Pa sa Tagalog. Sabi, hindi ko sinasabi, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Yan sa 11. 11b, no, natutunan ko na masiyahan sa kahit anong kalalagayan. At kahit maging anuman ang aking kalagayan. Praise the Lord. Yan yung verse 11. B. Kasi yung A, wag mo nang ano yun. Wag nyo nang sabihin yung A. Sabihin nyo lang yan. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. Yan. Bakit? For I can do all things through Christ who strengthens me. Nandun na yun sa 13.
Praise the Lord. Tayo manalangin. Ama, napakabuti mo kay Pablo. Isang bagay na maaring mahirapan kaming sabihin. Kung sa amin kami dumanas ng pagkakulong, dumanas ng pagkagutom, dumanas ng mga hagupit, dumanas ng kung ano-anong parusa na hindi naman karapat-dapat. Hindi ko lang alam kung masasabi to namin, kung ito rin ang matututunan namin sa buhay. Papanong kumapit sa inyo, manampalataya, maniwala, umasa, at patuloy na kayo, O Diyos, ang sandalan sa lahat ng pagkakataon. Pero to sa lahat ng naranasan ni Paul, natutunan niya, O Diyos. Ang sikreto daw, O Panginoon, meron kang kalakasan na pinagkakaloob sa mga taong dumaranas ng ganyan. Kaya salamat po. Ayaw namin na dumanas kami para matuto lang. Panalangin ko, bawat isa, kahit ako, O Diyos, ay matutunan ko ang mga bagay na yan. Kahit hindi namin nadanasan ang sobrang ganyang pagkakataon na hirap sa buhay namin. Father, may we learn to really trust you in every circumstance, to be always be joy and thankful. Kasi nandyan ka. May kalakasan kami, may provision kami, may protection kami. Meron kang providence, Lord, sa buhay namin. We trust your providence. We trust your sovereignty. We trust you, God, for your love, especially your love that never fails. Hallelujah. Salamat po. Naniwala kami, Panginoon, sa sinabi at tinuturo ngayon ni Pablo sa amin. O Diyos, nawa ang bawat isa ay panghawakan itong mga prinsipyo na to kung sino si Kristo sa buhay ni Pablo, maging ikaw din, Kristo, maging sa buhay namin. O Lord, na kahit nga ang kamatayan ay pakinabang. Glory to God. At kahit sa lahat ng sirkumstansya, magagawa niya ang lahat ng bagay. At nakakapagpasalamat at mayroong kagalakan. Glory, glory to your name. Hallelujah. We praise you, Father. We give you glory. Thank you for blessing your word and strengthening us. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pakiserve po ang ating communion. Una po ay paki-stop share. Paki-stop share mo at paki-gallery mo para makita natin ang mga kapatid. You have called us to your table that is waiting there. Sabay-sabay po tayong kakain ng tinapay at iinom. Hintayan po tayo. Meron na po ba kayong tinapay at juice? Ando na tayo? Sabi niya, no? Ay, ang naging alay. Ito po ang naging kapalit. Imbis na kami, Panginoon, ang katawan mo. Kaya salamat po, tinatanggap namin to na may buong pananampalataya at pagsamba, pasasalamat at pagpuri at pag-alay din ng aming mga buhay na sarili para sa inyong kalwalhatian. Thank you. Bless this bread, O God, for our strength. In Jesus' name, amen.
Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo manalangin. Hallelujah. We bless your name, Father in heaven, sa mga salita mo na tinanggap namin. Kami inyong patuloy na nilinis at binabago. At sa dugong na sinisimbolo, O Diyos, ng kopa na ito. Na patuloy rin, Panginoon, naglilinis ang aming budhi at aming mga kaluluwa at espiritu. Thank you, Lord, for the blood the blood of the covenant, O Lord. Salamat sa dugo ng tipan na ito na hindi na kailanman masisira. Ang ating tipanan, Panginoon, ay hanggang sa kami makarating sa inyong kaharian. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating inumin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Purihin ng Diyos, tayo magkaloob at handog sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa mensahe mo na pinarating sa amin sa Philippians, O Lord. Thank you. Thank you, Father God. At ngayon po ay tinataas namin ang aming kaloob at handog. Basbasan niyo po nga ito, Panginoon, na magamit sa ikalalago at ikalalaganap ng inyong ministeryo, Panginoon. Salamat sa mga may trabaho, may pinagkakitaan, Panginoon. Tuloy mong i-bless, Panginoon. Pang sa susunod ay makapagbigay, O Lord. Purihin ka, O Lord. Salamat po. Maging sa Zoom at saka sa face-to-face, Panginoon, salamat. At pinagpapala mo kaming lahat. Panginoon, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya magigay. Let's clap. 1, 2. In the valley, praise on the mountain. Yeah. I praise when I'm sure, praise when I'm down. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise is the water, my enemies drown. That's not it's I'm breathing. I've got the reason to so so when I see this and I praise when I told I praise because I know you're still in control. My praise is overwhelming. This world never sound. Oh, sound. Oh, my praise is the shout that breaks Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, there's a
Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tumayo para sa pastoral na panalangin. Paki-stop mo nga yun. Sino po may birthday? Ng July. Happy birthday sa mga July. Alala nila. Ang pangalan ni Lolo? Hindi mo ata natatanong yung pangalan ni Lolo. Nito? Nito? Rito? Ha? Lito. Letter L? N? L. Ano ba sinasabi mo? Letter L. Puro July kayo? May dala kayong ice cream. Si Aubrey sa 20. At saka si Aubrey daw. Oh. Bon, Si dami. Sia, 23. Ano ba? Sia. Sino? Sia, Si Zia? 23. Si Zia? Puro July pala kayo ha. Masaganang July. Bikini Min. Bikini Min. Praise the Lord. So, siyempre, the Lord bless you. Happy birthday to all of you. Sa lahat ng mga binanggit yung pangalan. Hindi ko na matandaan. Hallelujah. Salamat sa mga kaarawan na yan na pinagkaloob sa inyo. Nawa, ang bawat kaarawan nyo ay mas meaningful sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. At yung mga mislala, yung mga bata na to, no? Yung future niyo ay itinakda na yan ng Panginoon, nawa yun ang malakaran ninyo. God bless you all sa mga may birthday. Okay, so meron kayong prayer request? Sa ating pastoral prayer ay dali natin sa paanan ng ating Diyos na buhay. Tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise your name, O God. Ama, sa pagtingin namin kay Jesus, sobra ang yaman ng ang lahat at sobrang masagana ang lahat ng biyaya na meron kami sa pangalan lang niya. Na, sino po ang pwedeng tumanggi sa ganyang klaseng pagpapala, Panginoon, sa kay Kristo Jesus? Nawa, Ama, magkaroon ng tunay na realization ang bawat isa, bawat isang tao, bawat isang pamilya, bawat isang Pilipino, bawat isang mamamayan, bawat isang bata, Panginoon, kung gaano ang kayamanan ng inyong pagpapala na pinagkaloob kasama ni Kristo Jesus. Thank you. At sa mga may birthday, Lord, thank you, Lord, sa mga taon, sa taon, panibagong taon, additional na taon, Lord, nawa ito'y maging fruitful. Higit sa lahat, ito'y maging glorious at maging pleasing sa eyes ninyo. Yung buhay nila ay maging kapakinabangan sa inyong kaharian at sa inyong Ama namin Diyos. At nandoon ang tunay na pagpapala, Ama. Salamat po. Nawa ang bawat isa makarealize yung goodness nyo. Gaano kayo katapat, gaano ang inyong pag-ibig sa amin, gaano, O Diyos, ang niyo sa amin, pagkalinga niyo sa amin. Sabi nga ng salmisa, sino ba kami para pagtuunan niyo ng ganong klaseng kalaking pag-ibig? Pero salamat po, sapagkat ganon niyo kami kamahal. Hindi masukat. Sabi nga kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon niyo kami kamahal. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you sa lahat po ng mga may mga dalangin at mga natugunan na dalangin. Papuri, pasalamat sa inyo at sa patuloy pa na nanalangin. Thank you, Lord. We continue to lift these people up to you, Lord. These prayers unto you, Father. Yung mga hindi namin nakakasama sa pagsamba, Ama, touch them, Lord. Remind them of your goodness. Remind them na nandyan ka lang, Panginoon. Sabi niya sa templo mo, Panginoon, para matagpuan ka nila. Hallelujah. Glory, glory to God. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga pagligtas mo sa amin sa bagyo. Ngayon ay nagbabagyo na.
Salamat sa ulan at bagyo, pero salamat sa kaligtasan ng lahat diyan sa bagyo na yan, nadudulot ng bagyo. Sa baha, sa mga lindol at sa lahat, Panginoon, ng mga kalamidad. At ganoon din sa mga nagigera ngayon, Lord. Tinataas namin to sa inyo. Di namin alam kung ito na ba yung kalooban nyo, ito na ba yung nasusulat, ito na ba yun. Pero ang tanging gusto lang namin ipanalangin, Father in heaven, sa lahat ng yan, Lord, makita ng tao ang pagkilos nyo at ang existence nyo at ang truthfulness nyo. Nandyan ka, totoo may Diyos na mayroong nagtalaga sa lahat ng bagay sa aming buhay. We give you glory. Sa lahat ng mahal namin sa buhay, thank you, Father. We lift them up to you. Nasaan man sila, malayo man o malapit, we just lift our loved ones, oh God. Kung mahal namin sila, mas mahal mo sila, Ama. At ganoon din sa amin, oh Diyos. Thank you. We appreciate your goodness and love. Hallelujah. Thank you for blessing us this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Taas natin ang kamay. Hallelujah. Oh, glory to God, our Father in heaven, Yahweh. Glory to you, Lord Jesus, our Savior, and to you, Holy Spirit, our comforter and friend. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. And documentation, docu. Dito, face this camera. Ayan. Ha? Saan yung camera? Saan tayo?